Hindi nyo ba alam na ang Pilipino ang pinakamatapang na tao sa buong mundo? Totoo po yan. Marami na pong beses na pinatunayan ng Pilipino na ang Pilipino ang pinakamatapang na dugo sa buong mundo. Magandang araw mga kabrad. Welcome back to our YouTube channel. Sana ay nasa okay kayong kalagayan ngayon. Ito magbibideo na naman ako pero hindi live to. Recording na lang kasi hindi ko na rin matik yung mga ginagawa nila former President Rodrigo Duterte tsaka yung mga alipores niya. Yung unang-unang niyang alipores na si former Congressman Harry Roque. Grabe. Ang nangyayari sa kanila, sila ang unang-unang spokesperson ng China. Kasi po, tinatakot-takot po tayo laban sa China. Mga Pilipino, mga kabrad, mga Pilipino, hindi nyo ba alam na ang Pilipino ang pinakamatapang na tao sa buong mundo? Totoo po yan. Marami na pong beses na pinatunayan ng Pilipino na ang Pilipino ang pinakamatapang na dugo sa buong mundo. Gusto nyo pong patunayan ko yan? Ito po, makinig po kayo, no? Noong pong panahon ng Korean War, ay kumuha ho dito si Douglas MacArthur ng mga fighter na Pilipino para lumaban sa North Korea, no? Tapos allied forces po tayo ron. Kumuha lang po rito ng nasa 900 Filipino soldiers. Kasama na po dyan si dating President Fidel Ramos. Ano po yan? Veterano po ng ng Korean War, no? Ngayon po, ang kalaban po natin sa North Korea, kakampi po natin yung South Korea. Yung North Korea naman po, naglalaban po silang dalawa, no? Yung North Korea, ang kakampi nila, Russia, at tsaka China. Kung babalikan nyo po ang history, doon po sa paglalaban na yon, nakubkub po ng China sa North Korea ang mga sundalong Pilipino na pinadala ng Pilipinas para sa allied forces na lalaban doon na ipagtatanggol ang South Korea. Ito po ang tinaguriang Battle of Yultong. Kung saan ay siyam na daang Pilipino ang lumaban na nakubkob ng 40,000 Chinese sa Battle of Yultong. Naglaban po, matinding labanan ang nangyari. Hindi ho nagpatinag ang mga Pilipino. Alam niyo po, pagkatapos ng labanan, kung ilan ang mga namatay, kung ano po ang naging resulta. Sa Chinese po, 500 ang namatay. More or less, 500 ang namatay at 2 ang nahuli, na-captured. Sa Pilipino, alam niyo po kung ilan ang namatay? 12 lang ang namatay sa laban na ito. Tapos, ang wounded ay 38 pala ang wounded at 6 ang missing. Napaka-minimize, no? Napaka-minimal ang talo ng Pilipino. Tingnan nyo nga po, no? 900 na sundalo laban sa 40,000 na dalawang regimen ng Chinese sa army. Dalawang rehimeng yun. Dalawang parang brigade. Ano sila? 40,000 Chinese ang lumaban sa 900 na Pilipino. Kung paano pinagpapatay ng Pilipino ang more or less 500 Chinese. Tingnan nyo nga po. Alam po yan sa history. Katingnan nyo po, isa yan sa nagpapatunay na ang Pilipino ay matatapang. Naku po, dapat, alam po ng China yan eh.
na na ganyan ka po kagaling ang Pilipino. Hindi nyo ba alam na once sinabi ni Douglas MacArthur, ang sabi niya po Filipinos are very brave, fighting machine. Ang sabi niya po, no, ang pronouncement niya, no, bigyan mo ako ng 10,000 Pilipino at sasakupin ko ang buong mundo. Sinabi niya po yan. Kung gusto niyo pong malaman yan, puntahan niyo po, balikan niyo po yung North Korean War. Yung Korean War para malaman niyo po ang katotohanan. Takot na takot po ang China sa mga Pilipino. Alam nila kung gaano katapang ang Pilipino. Ito po, panoodin po natin itong TikTok na nagsasabi sa labanan na yon sa Yultong. Ayan po. Bigyan mo ako ng 10,000 na Filipino soldier at sasakupin ko ang buong mundo. Ito ay kasagsagan ng labanan ng Battle of Yultong. Ang mga Pilipino ay naipit sa giyera, ngunit nagawa pa rin nilang maglunsa ng kontra-atake ang mga Chinese at North Koreans. Ayan po, nakita ninyo. Ito pa po mga kababayan, tungkol naman sa basketball to. Sa basketball nga lang tinira yung Pilipino Pagtira sa Pilipino, basag agad yung mukha ng Chinese No? Yung barakong Chinese na akala mo napakatapang, nung tinira niya yung Pilipino, biglang ganti agad yung Pilipinong basketball player. Grabe nangyari rin sa sa tapang-tapangan na Chinese sa basketball player. Ganun po katapang ang Pilipino. Ito po yung play na sinasabi ko. Tingnan nyo po tinulak yung Pilipino ng Chinese na barako. Tingnan nyo ulit-ulitin ko yung video na yan Ayan, tinulak niya sa ilalim ng court Ayan biglang inuntog yung ulo ng Pilipino sa mukha ng Chinese. Ayan inulit ko. Ulitin pa natin tinulak niya Ayan, inuntog agad ganyan kagaling ang Pilipino. Tingnan nyo kung ano nangyari sa Chinese Sa kayabangan ng Chinese, ayun, hindi makatayo. Hindi makatayo, ang yabang Akala mo, laki ng katawan. Nung pagtulak niya ganyan, pinapalaki niya pa yung katawan niya. Akala niya, siya macho parang parang maton Tingnan mo, nakahiga ka ngayon. Tingnan ninyo, gawan tayo ng masama ng Chinese at makikita lang nila kung ano. Tingnan natin. China, bring it on, bring it on. Dineder ko kayo, bring it on. Sige, banatan nyo ang mga Pilipino. Tingnan natin kung sino ang tataob sa atin. At meron pa po ako sa inyo isang ikukwento Hindi ko lang po alam kung saang United Nation deployment Nakubkub po ang mga United Nation lahat ng country na kasama ron. Nakubkub po sila ng kalaban. Alam niyo po yung ginawa ng mga kasamang ng Pilipino na nakubkob ng kalaban dun sa United Nation deployment ng Philippines. Kasama pa yung ibang mga bansa na may deployment din sa bansang yon. Alam niyo yung ibang bansa, sumuko po agad. Kasi papatayin daw sila, sumuko kayo dyan. Papatayin namin kayo, nakubkob sila sa isang lugar. Alam mo, sumuko po sila. Binigay nila ang kanilang mga baril. At sumuko sila at lumabas sila sa pinagtataguan nila. Kasi yung Pilipino na iwan sa pinagtataguan kasi isang lugar lang po yung pinagkubkuban Ang Pilipino po, hindi po sumurrender. Hindi po sumurrender ang Pilipino. Sabi ng Pilipino, lalaban kami hanggang mamatay kami. Yun po ang sabi ng Pilipino. Alam nyo, yung pong nagsabi na papatayin namin kayo, hindi po sila magawang patayin. Hindi sila makabanat para pagpapatayin ng Pilipino. Yung pala takot din po pala sila. Tapos mga ilang oras lang, araw yun, dumating na ang mga reinforcement ng United Nations deployment. At napatunayan po ng Pilipino na kahit na anong gawin nyo sa Pilipino, hindi po susuko ang Pilipino. Yan po ang katotohanan. Ito po mga kabrado, pakinggan nyo po yung report ng ABS-CBN tungkol po dito sa sinasabi ko na UN contingent na hindi sumuko. Despite na yung palang PG,
ng mga contingent, yung PG Nation na mga contingent sa UN, nagsisuko na, binigay yung baril nila. Ngayon, yung Pilipino pala, sabi nila, hindi namin papakawalan tong mga kasamahan ninyo na UN contingent na mga PG yan kung hindi nyo ibibigay yung mga baril nyo. Ganun pala yung nangyari. Medyo na, matagal na kasi since 2013 pa yan eh. Ito pakinggan po natin para malinawan tayo kung gaano katatapang ang Pilipino. Ayan na po. Patuloy pa rin po ang tensyonadong stand-off sa pagitan ng mga Pilipinong peacekeepers at mga rebelding Syrian sa Golan Heights. Gusto po ng mga rebelding isuko ng mga Pilipinong sundalo ang armas nila pero hindi pumayag ang mga Pilipino sa naturang lugar. Mahigit sa 40 peacekeepers na galing sa bansang Fiji ang bihag ngayon ng mga rebelde. Nagpapatrol si Shara Zambrano. Matikas ang tindig at sabik sa bago nilang misyon. Ito ang litrato ng 331 miyembro ng Philippine Army bago lumipad papuntang Golan Heights para magsilbi bilang UN peacekeepers doon. Sila ang grupong napapaligiran ngayon ng mga rebelding Syrian na gustong kunin ang kanilang mga armas at kubkubin ang pwestong binabantayan nila. Trabaho ng UN peacekeepers na bantayan ang buffer zone sa pagitan ng Israel at Syria at siguraduhin hindi maglalabanan doon. Kwento ng AFP, noong 3:00 ng tanghali kahapon Philippine time, nilusob ng Syrian rebels ang istasyong binabantayan ng mga peacekeeper galing sa bansang Fiji. Ayon sa isang source, pinasabugan ng mortar ang barracks ng Fijian peacekeepers kaya napilitan silang magtago. Paglabas nila, tinutukan na sila ng mga rebelde at kinuha ang kanilang mga baril. 43 Fijian peacekeepers ang bihag ng mga rebelde hanggang ngayon. 6:00 ng gabi, lumipat ang may 100 rebelde sa Station 68 at 69 kung nasaan ang mga Filipino peacekeeper. They are demanding that we lay down our firearms or they went there to our position. They used the hostage Fiji, that's English speaking, to relay it to our soldiers. Kapalit ng kalayaan ng mga bihag, hinihingi ng mga rebelde ang mga armas ng Filipino peacekeepers. Hindi pumayag ang mga Pinoy na isuko ang posisyon nila. Our soldiers are prepared, trained, and capable of dealing with these situations and will take risks to fulfill our commitment to international security and peace. Ayon sa AFP, hindi isusuko ng mga Pilipino ang pwestong sinumpaan nilang bantayan. Pag malagay sa panganib ang ating mga kasandaluhan, tayo may karapatan lumaban. Nakita niyo po mga kabrad, mga kababayan, nakita niyo kung gaano katapang ang Pilipino. Palagay niyo po, kahit wala tayong kahit conventional lang ang gagamitin natin, kaya malalaban tayo, may backer tayo, ang American, ang Australia, marami po yan. Pero sa una talaga, may mga casualty tayo, may mamamatay sa atin, pero tutulong sila. Kaya lumaban tayo against China. So kung ako po ay sundalo, kayong mga kasundaluhan ng Pilipinas, magsalita kayo. Sabihin nyo, lalaban kami. Spokesperson silang dalawa ng Chinese. Alam niyo po ba na yun? Treason po yun, treason. Dapat po yung si Harry Roque at si Rodrigo Duterte ay maparusahan po ng treason yan kasi hinihimok nila na maging sunod-sunuran tayo sa gusto ng Chinese. Hindi niyo po ba alam na ang Malaysia at Indonesia, ginawa rin po nila yon? Ginawa rin po ng China sa Malaysia at Indonesia yon, na tinatakot-takot nila na pag pumasok kayo dito, papatayin namin kayo, hindi kayo makapasok dito. Alam niyo po, ang Malaysia at Indonesia hindi po natakot. Tinuloy po nila yung mga exploration nila, yung mga oil exploration nila. Alam niyo po, hindi po sila ginalaw ng Chinese. Hindi po ba alam ng Hindi po ba alam ni Digong? Sisirain niya po ang bansa. Magaling lang siya sa drug panlaban, sa drug carbing dito sa Pilipinas. Pero ang paglaban sa ibang bansa,
Takot po siya. Alam niyo po, pinalalaki niya lang ang mga balls ng mga taga-AFP. Ng mga kasundaluhan natin, mga kapulisan, pinalalaki niya lang po yung mga yag balls nila. Bine-baby niya sila. Hindi niya ilaban. Ako po mag-volunteer po ako lumaban dyan sa West Philippine Sea kahit ako'y civilian lang. Ba't hindi niya ilaban? Magmula noong 1945 hanggang ngayon, napakarami na po ang sundalo at mga pulis na nakapag-retire. Ba't hindi niya po ilaban tong panahon na to? Yung mga sundalo, no? Yung mga kasundaluhan mismo, kasi yung pulis, dito lang naman yan. Pero dapat sila ang responsable sa pagkuha ng mga intelligence report sa kalaban nating bansa na Chinese. Pero ang AFP kasama na ang sundalo, rather ang Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force ay ilaban po. Ito ngayon lang po ako, no, sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang po ako natuwa kay President Bongbong Marcos nang sabihin niya na lalaban siya. Ito po ang mapapayo ko sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos, sa sinabi mo na yan, sa pronouncement mo na yan, dyan mo tinatayo ang puri mo. Dati kasi bagsak na bagsak ka na eh. Wala nang ano sa'yo. Ang mga tao wala nang amor. Pero nung nagsalita ka ng ganyan na lalaban ka, ipaglalaban mo ang Pilipinas, na parang talaga ilalaban mo ang AFP, kasama na ang mga allied forces, mga labas sa bansa. Kasi po, wag po kayong maniwala kay Harry Roque. Yan po, niloloko lang po tayo niyan. Sabi niya, hindi raw po gagalaw ang Amerika at ang mga allied forces pag binanatan tayo. Grabe. Ilang beses na ang pronouncement ni Biden na hindi tayo pababayaan. Pagpalagay natin may namatay na ilan o pagpalagay natin may namatay na 100 Pilipino, mananahimik pa ba? O kaya mga 50 Pilipino? Pwede tayong mag-sacrifice ng ganyan para sa ano natin, para sa lupa natin, sa karapatan natin sa mundong ito. Total nanalo naman na tayo sa arbitral ruling. At lahat ng bansa except China ay kumakampi sa atin. China lang naman ang kalaban natin eh. Sino ba tutulong sa China? Samantalang sa atin, maraming tutulong. Lumaban tayo hanggang mamatay, hanggang kamatayan. Pangulong Bongbong Marcos, ilaban mo ang Pilipino para makatayo ka sa kahihiyan, para bumalik ang amor ng mga tao sa iyo. Kasi kung magiging duwag ka rin na katulad ni Digong at sinusuportahan ni Harry Roque, tinatakot niya yung mga Pilipino. Alam niyo ba, sabi niya no? Sabi niya no, darating na ang ICC para magbigay ng warrant of arrest o magpapadala na ang ICC ng warrant of arrest. Kasi sinabi na mismo ni Trillanes. Hindi ba ka naniniwala kay Trillanes? Siya yung nag-file ng kaso sa ICC. Ibig sabihin, paniwalang-paniwala si Harry Roque kay Trillanes. Si Trillanes na walang karangalan, pinaniniwalaan niya. At nagtataka naman ako rito sa mga napakaraming mga media outlet, sila, lalong-lalo na si Karen Davila. Gustong-gusto niyang kumuha ng mga politiko na hindi nagpapanalo, mga talunan. Ang hinaharap niya sa mga tao. Hinaharap niya, gustong maniwala, gusto ni Karen Davila na maniwala tayo sa isang tao na talunan, na talo ng 2 beses sa vice presidential election, natalo ng 2 beses o ng 1 beses sa senator. Yun ang hinaharap niya sa atin. Naghaharap siya ng garbage. Ipinipid niya sa sambayan ng Pilipino, Karen Davila. Sinabihan na kita noon. Sabi ko, wag mo na kunin si Trillanes dahil garbage yan. Basura yan. Hindi naman nanalo yan kahit kailan. Kasi wala nang gusto ang mga tao dyan. Kaya kayong mga media, wag nyo nang ginagamit si Trillanes. Ang mga tao, binoto ba si Trillanes? Kayo mga media. Kasi pag hinarap nyo si Trillanes sa media, sa mga tao sa Pilipino, naghaharap kayo ng basura sa Pilipino. Ipinapakain nyo sa Pilipino, ipinapakain nyo yung impormasyon na basura sa Pilipino. Bakit kayo ganyan?
no? Pero wag niyo na pong gawin 'yun. Karen Davila, Karen Davila, Karen Davila. Yan din si Christian Esguerra, gustong-gustong iharap lagi si Trillanes. No? Alam niyo po tong si Christian Esguerra, no? Nung nandun pa siya sa ABS-CBN o dun sa isa pa, wala pa siyang ano nun, wala pa siyang sariling YouTube channel. Nung tumatakbo pa lang na presidente si Bongbong Marcos, binabanata niya ng gusto, magnanakaw yan, ganyan, ganito, ganyan. Talagang kinakalaban niya yung mga tao. Talagang pinanindigan niya yung mga nagsasabi na dapat si Bongbong ang maging pangulo. Kinakalaban niya, hindi po dapat huwag natin i-boto yan, ganyan. Alam niyo nangyari, nanalo si Bongbong, pahiyang-pahiya si Esguerra, oh. Ngayon, yung Christian Esguerra na yan, ngayon, ipinipig niya sa atin si Trillanes na naman. Ay nako. Alam ko gagamitin na naman niya yan kasi paniwalang-paniwala siya kay Trillanes. Si Trillanes na nagsabi ilang beses na last year pa, 3 months ago pa, sabi nung 3 months ago. Yan darating na yan. Darating sa February ang warrant of arrest ni Digong para arestuhin na yan. No? Hindi lumabas. Tapos sinabi niya, March lalabas na. Tapos sabi niya pang ganyan, no? Wag nga kayong nabuburyong. Ano ba sabi? Nabuburyong. Yung parang nasisiraan na ng bait ang mga Pilipino kasi antay ng antay. Lalabas yan. Alam nyo, ito nagkaroon na ako ng maraming video tungkol dyan sa warrant of arrest na yan. Hindi po lalabas yan. Bakit kamo? Wala nang threat Wala nang threat si Digong. At ang lahat ng mga pulis na pumatay na noong panahon niya, naparusahan na po, nandun na po silang lahat sa nakakulong sa Muntinlupa, nandun na. Yung mga iba naman, legal ang ginawa kaya hindi nakulong. Pero yung mga pumatay ng walang kalaban-laban, mga nakakulong na po yun. Kaya kahit po ganyan nabubwisit ako kay Digong nyo, hindi na po dapat parusahan ng ICC yan. Hindi na po dapat. At hindi na lalabas talaga yan kasi wala na pong threat yan. Saka lang po lalabas yung warrant of arrest kung hanggang sa ngayon ay threat pa rin, nagpapapatay pa rin si Digong. Yung nasa ika-4 na taon ng panunungkulan ni Digong bilang presidente, tinigil niya na yung EJK tinigil niya na, halos suminto na nun. Hindi pa siya nakakababa bilang presidente. Tinigil niya na. Mabalik tayo dito, no? Kaya Harry Roque na to, no? Harry Roque, wag mo naman takutin ang Pilipino. Lalaban ang Pilipino. Hindi duwag ang Pilipino. Kahit sinong Pilipino ay papayag mamatay para sa kanyang sinilangang lupa. Tandaan mo yan. Ikaw lang at si Digong ang hindi gustong mamatay, ang hindi gustong lumaban. Kasama nyo na si Panelo, yung mga dating tauhan, pero yung yung mga dating mga naging tauhan ni Digong na mga dating chief of staff, lalaban yan. Alam nila kung gaano katapang ang Pilipino. Alam nila. No? So, ayan. Ito mapunta naman tayo kay Sara Duterte, no? Alam mo, Sara Duterte, ito masasabi ko sa iyo, no? Once na magkaroon ng labanan between Philippines and China, hindi ka na magiging presidente. Si Rapi Tulfo na ang magiging presidente, tandaan mo yan. So, pero hindi papayag, katulad nga na sabi niyo mag-ama, na huwag tayong lumaban kasi gusto niyo manalo pa no? Manalo pa si Sara no? Kaya nga gustong-gusto niyo bumaba na si Bongbong Marcos para ibigay na ninyo si Sara maging presidente na at ibigay na ninyo ang karapatan natin sa West Philippines sa China nang walang paglaban kasi mga duwag kayo. Sinuntok mo nga yung di ba? Sinuntok mo kasi hindi naman makakalaban sa'yo yung sheriff, no? Kahit sino naman suntokin mo, walang lalaban sa iyo Diyan ka lang kasi naging presidente dahil yung bagay na yon naging naging very popular ka Sumikat ka ro sa panununtok mo na yon,
No, pero ito sinasabi ko sa'yo, huwag kang magkakamali. Kampihan mo uli si Kibuloy. Babagsak ka talaga. Babagsak ka. O, ito na lang tingnan ninyo Si Pastor Kibuloy, pinagmamalaki niya, sabi niya, yung kaso ko sa DOJ, 4 years na yan, nandyan. 4 years na yan, sabi niya. Sabi pa nga sa akin ni, sabi pa nga sa akin ni Remulla, wag muna nating, tanggalin dito. Wag muna nating i-dissolve. Wag na nating parang ipawalang sala ka. Ilagay muna natin yan. Hayaan nating nakabangbing dyan para hindi ka hulihin ng Amerika kasi meron kang kaso rito. Sabi ni Remulla. Bakit kamo niya sinabi ni Remulla yun? Kasi si Remulla may itim na objective. Gusto niya rin makuha ang mga boto ng mga alagad ni Kibuloy. Pag siya ay tumakbo sa halalan. Gusto niyang makuha. Marami-rami rin to. 7 million daw to Pero hindi ako naniniwalang 7 million to. Baka wala pang 2 million yan No, kasi nungalingan. No, ito naman si Kibuloy. Si Kibuloy, sinasabi niya yun na 4 years pa yan. Bakit kamo? 4 years Totoo naman po yun. Nung 4 years na yan, di ba kailan lang naging presidente si Bongbong, 2 years pa lang. Presidente nung panahon na yon, nung pumunta ron sa from Davao, kasi nga po, yung kaso na yan ni Kibuloy ay nanggaling sa Davao yan. Kasi nung panahon na yon, presidente si Digong ay kinasuhan nga si Kibuloy ng mga rape, di ba? Ng mga ganyan, kung anong mga tungkol sa babae na pangmamanyak niya sa babae. Dahil nga sa napakalakas niya at very marami siyang pera, no? Ako hindi ko sinasabi pero maaari binayaran niya yung piskal ng malaking halaga para pag in-evaluate yung pinasok na yung reklamo na pinasa sa kanila. Hindi makakapasa yun. Hindi makakarating sa trial court kasi nabayaran na siya. Or ito pang isa, sa maaring nangyari. Natakot yung piskal kasi kaibigan matalik ni Kibuloy ang presidente. O kaya, yun nga, yung pangalawa yun. Ngayon, ang pangatlo sa dahilan kung bakit hindi na nakasuhan si Kibuloy at sa piskalya pa lang, bumagsak na yung kaso. Maaring inutusan ng emisary, nag-utos ang Pangulo na sa dating DOJ Secretary na si Guevara, or maaring hindi, kasi matino yung Guevara matino Baka meron lang dumirekta sa piskal doon na sinabi, wag niyong kasuhan yan, wag niyong ituloy yan, wag makakasampa sa korte yan. Yun yung tatlo na yun. Kaya hindi nakasuhan si Kibuloy sa Davao. Yan ang totoong nangyari dyan ngayon dahil nga ang mga biktima ay humihingi ng katarungan, talagang umiiyak sila, humihingi ng katarungan. At meron silang mga abogado. Sabi ng abogado, tama naman. Iakyat natin sa DOJ, baka pakinggan. Inakyat nila sa DOJ yon yung kaso sa Davao. Nung panahon ni Duterte, inakyat. Ang sekretary nun ay si Guevara, si Medardo Guevara. Tao or secretary appointed ni Digong. O ano nangyari? Natulog. 4 na taon nang natutulog. Ngayon umupo si Remulla, 2 taon na si Remulla. Sabi ni Kibuloy, na natin yan, i-dissolve na natin yan. Sabi ni Remulla, wag muna. Kasi magagamit natin yan para pang naghingi ng extradition ang Amerika, sasabihin natin may kaso ka rito para hindi ka namin ibigay. Naunawaan niyo po mga kabrad? Yan lang po kung talagang mag-iisip ka. Ganyan po ang nangyari. Kaya po naman ginawa ni Remulla yan kasi may masamang mithiin si Remulla sa darating na eleksyon. Gusto niya kaso wala na. Talagang naging na si Kibuloy.
talagang na-hot water na. Alam nyo ngayon, wala nang magawa si Remulla kundi sabihin na kakasuhan na si Kibuloy. Kasi pag kinampihan niya pa yan, alam niya naman, no, for a fact, na pag kinampihan niya si Buloy ngayong oras na to, mawawala ang amor sa kanya ng nakakaraming Pilipino. No, yung mga hindi alagad or hindi kampon ng kadiliman. Kasi 2 milyon lang yan o 7 milyon lang yung kampon ng kadiliman na yan eh. No, yung mga alagad ni Kibuloy, na tuwang-tuwa. Sabi ni Kibuloy, ako ang anak ng Diyos. Yehey! Tuwang-tuwa yung akala nila masasagip sila. Hindi nila alam na bula ang propeta yon na dadalhin lahat sila sa kumukulong langis ng impyerno. Ayan, no? Ayan, pinagtatanggol talaga nila si Kibuloy. Hanggang doon sa liwasang Bonifacio, nakikipaglaban sila, no? Nakikipaglaban sila sa napakasamang tao. Grabe. Si Kibuloy ba, Diyos yan? Ha? Diyos ba yan? Para bang si Kristo yan? Na si Kristo hindi nakagawa ng kasalanan. Kahit isa. No, kasi Diyos siya. Si Kibuloy, tao lang yan. Tao lang yan. At ang sabi pa ni Kibuloy, ako'y nalulungkot at sarili ko pang bansa ang tumutugis sa akin. Bakit, Kibuloy? Bakit? Hindi ka ba namin pwedeng tugisin sa sa ginawa mo, kung ano-anong ginagawa mo sa mga babae? Sa bagay, yan lang naman ang kasalanan mo. Hindi ka naman nagpapatay ng tao. Maliit lang yan sa dami ng ginawa mo sa bansang Pilipinas. Oo, totoo yan. Marami kang ginawang mabuti sa bansang Pilipinas. Sobrang dami, sobrang bigat ng pinagkagawa mo. Pero tandaan mo, Kibuloy, kahit sobrang dami ng ginawa mo, pero gumawa ka ng kasalanan na napakaliit, ng abuso ka, kahit na isang babae lang yan, haharap ka sa batas ng tao. Hindi mo masasabi na, ang dami kong ginawang mabuti sa Pilipinas Ang dami ko, nagpatayo ako ng mas malaki pa sa yung nasa Bulacan na arena. Mas malaki yung sa akin. No, ang dami kong binigyan ng mga ng mga pagkain. Ang dami kong pinaaral, Ang dami kong pinaaral ng mga tao. Hindi mo masasabi yan pag nang-rape ka kahit isang tao. No? Sabi nga, meron nga kasabihan, kahit na anong gawin mong kabutihan, pag may ginawa kang kasamaan, yun lang ang makikita sa'yo. Yung kasamaan lang ang makikita sa'yo. Yung kabutihan mo, wala na lahat yun. Wala na lahat yun, Kibuloy. Kaya dapat sumuko ka na, Kibuloy. Huwag mong tarantaduhin ang mga tao na hindi ka gumawa ng kasalanan. Na yan si mga Arlene, yan yung mga biktima mo, si Arlene Stone, ha? Buti nga hindi niya sinabi, ni-rape mo siya Kasi nagsasabi siya ng totoo. Na ginamit mo lang siya nung bata siya, pinagmamasahe mo, ginawa mong tagapalimos, tapos ilang libo yung binayaran niya nung nabangga nung nasa Amerika na siya, kinuha mo ulit siyang tauhan, pumayag naman siya. Tapos nanghiram siya ng sasakyan para gamitin ng mga namamalimos mong mga tao. Tapos nabangga. Tapos iniwan nyo lang kay Arlene Stone yung sasakyan na bayaran niya. Umabot ng halos 1 milyon yung binayaran niya. Sino ba naman ang hindi sasakit ang dibdib? Ha? Ayan po mga kabrad, no? Maging mapagmatsyag po kayo, no? Si Marcos po si Bongbong Marcos po na ating presidente sana ay maging matatag sa kanyang paninindigan na lumaban ang Pilipino hanggang sa natitirang huling patak ng dugo. Kasi po ang China ay isang malaking manduduro lang po yan. Nanduduro lang po yan. Di sana pinatay niya na kahit isa lang sa mga mangingisda. Subukan niyang pumatay. Sige nga, Chinese, alam ko napakarami mong intelligence sa agent dito China, I dare you, pumatay ka ng tao sa West Philippine Sea, mga Pilipino, kahit isa lang. Pumatay ka, mangingisda, pumatay ka, o pasabugan mo ang
ang vessel ng Philippine Coast Guard hanggang may mamatay na isa man lang. O kahit marami. Tingnan natin kung matapang ka nga talaga. Kung matapang ka talaga, gawin mo yan, China. Alam nyo, ang Malaysia at Indonesia, tinakot-takot ng China, no? Tinakot-takot ng China na pasasabugin nila doon sa West Philippine Sea, babanatan niya. Alam nyo, hindi natakot ang Indonesia at Malaysia. Ginawa pa rin, nag-explore pa rin doon sa teritoryo nila. Wala pong nagawa ang China. Ngayon, gagawin nila rito. Takot na takot si Digong. Si Digong nyo na nilalagyan ng mga utak ng Pilipino na pag nilabanan natin ang China, no, sabi ni Digong, doon daw sa West Philippine Sea, meron daw mga bomba na ang mga China ron, yung mga tinayo nilang mga mga lupa doon, yung tinambakan nila at ginawa nilang base. 7 minutes lang daw darating na dito sa Pilipinas ang bomba. Hindi kami natatakot, gawin nila yon. Gawin nila yon. At walang, alam nyo, napakalayo nun, kahit sabihin mong malapit lang yun, hindi kaya ng missile yon. Ang makakakaya lang nun ay ICBM, no? Ang missile, mga short range lang yan. Mga 10 kilometro lang yan, ganyan. Malayo na yon. Pero ang ICBM yun talaga, 100 kilometer. Yung mga nandun, hindi naman ICBM yun eh. Yung mga intercontinental. Kaya nga intercontinental. No, pulo by pulo. Intercontinental ballistic missile. Yun ang katakutan mo. Huwag yung mga maliliit na missile. Yung mga missile na ginamit sa Gaza, papunta sa katabi nilang Israel. Mga ganun lang yun eh. Ang lalapit lang eh. Ang mga Pilipino, hindi nyo sabihin na lumaban tayo. Suportahan nyo ang presidente. Ngayon, ang presidente ay popular na. Dati, naging unpopular ang presidente dahil kay, yan sa House Speaker na yan, si Martin, naging unpopular siya. No, talagang pinababagsak niya ang presidente. Pero ngayon, dahil sa pronouncement ni BBM na ipagtatanggol natin, hindi tayo papayag na kahit napakatiting na tubig o lupa sa ating bansa ay kunin ng China, ay naging popular uli siya. Sa akin, naging popular uli si Presidente Bongbong Marcos. Mahal ko na naman siya. No? Mahal ko na, bumalik na yung yung paggalang ko kay BBM. Paglalaban mo yan. Ang majority ng bansang Pilipino, ng mga Pilipino sa bansang ito ay nasa likuran mo, lalabang kami. Kung kinakailangan na pati ang civilian ay maging sundalo, maging reserve, lalabang kami sa Chinese. Ayan, ang pakinggan po natin, ang gusto ko lang pong i-promote si Associate Justice Antonio Carpio. Yung mga sasabihin niya, pakinggan po natin ngayon tungkol lamang sa West Philippine Sea. Tama po lahat ng sinasabi niya, no, mga kabrad, no? So hanggang dito na lamang. Mag-upload pa ako tungkol sa West Philippine Sea, ha? Hanggang dito muna, mga kabrad, ha? So kita-kita ulit tayo sa sunod na video. Bye!